Naukol sa pangako ng dakilang 5 araw at kalahati. Sinabing ang Yahwa, alahaya hayadan, aking itinagda sa lupaing ito ang mga araw at taon. At ikaw at ang iyong lahi ay maninirahan at lalakad dito hanggang sa matupad ang mga araw at taon. Kapag akang ipadala ang salitang lumikha sa iyo at laban sa kung alin kay sumuway, ang salitang nagpalabas sa iyo sa halamanan at nagbangon sa iyo nang ikaw ay mabuwal. Oo, ang salita na muling magliligtas sa iyo kapag natupad na ang 5 araw at kalahati. Ngunit nang marinig ni Adan ang mga salitang ito mula sa alahaya at tungkol sa dakilang 5 araw at kalahati, hindi niya naunawaan ang kahulugan ng mga ito, sapagkat inisip ni Adan na magkakaroon lamang ng 5 araw at kalahati para sa kanya hanggang sa katapusan ng mundo. At si Adan ay napaiyak at nanalangin sa alahaya na ipaliwanag ito sa kanya. Nang magkagayoy ang Yahwa, alahaya sa kanyang awa, kaya Adan na ginawa ayon sa kanyang sariling wangis at pagkakahawig ay ipinaliwanag sa kanya na ang mga ito ay hawisin at taon ang taon, at kung paano ang isang ito ay darating at magliligtas sa kanya at sa kanyang lahi. Ngunit bago pa niyan ay gumawa na ang alahayat ng tipang ito sa ating amang si Adan, sa magkatulad na mga salita. Bago siya lumabas, lalamanan nang siya ay nasa tabi ng punong kinain ni Eva ang bunga at ibinigay sa kanya upang kainin. Yayamang nang ang aming amang si Adan ay lumabas ng halamanan, kanyang pinaraan ng punong iyon, at nakita kung paano noon binago ng alahaya ang anyo nito sa ibang hugis, at kung paano ito natuyo. At nang lumabang si Adan dito, siya ay natakot ng inig at nabuwal. Ngunit ang alahaya sa kanyang awa ay nagbangon sa kanya, at saka ginawa ang tipang ito sa kanya. At muli, nang si Adan ay nasa tabi ng tarangkahan ng halamanan, at nakita ang kerubin na may hawak na tabak ng kumikislap na apoy sa kanyang kamay. At ang kerubin ay nagalit at ngumusot sa kanya. Kapwa sina Adan at Eva ay natakot sa kanya, at tinakala nilang ibig niya silang patayin, kaya sila'y nabuwal ng patihaya at nanginig sa takot. Ngunit siya ay naawa sa kanila at nagpakita ng habag, at pagtalikod sa kanila ay umakyat sa langit at nanalangin sa alahaya at nagsabi, Alahaya, Yahwa, ipinadala mo ako upang magbantay sa tarangkahan ng halamanan na may hawak na tabak ng apoy. Ngunit nang ako'y makita ng iyong mga tagapaglingkod, sina Adan at Eva, sila'y nabuwal ng patihaya at para ng mga patay. O aking alahaya, ano ang aming gagawin sa iyong mga tagapaglingkod? Nang magkagayoy naawa ang alahaya sa kanila, at nagpakita ng habag at ipinadala ang kanyang anghel upang magbantay sa halamanan. At tumaping ang salita ng Yahwa, manamaya kay Adan at Eva, at itinayo sila. At sinabi ng alahaya kay Adan, sinabi ko sa iyo na sa katapusan ng 5 araw at kalahati, aking ipadadala ang aking salita at ililigtas ka. Palakasin mo kung gayon ang iyong puso, at manatili sa yungib ng mga kayamanan na aking sinabi na sa iyo. At nang marinig ni Adan ang salitang to mula sa Yahwa, alaya siya ay niya naliw sa sinabi.
paano niya siya ililigtas.